Kamakailan lang ay ating ibinalita ang patungkol sa $1.5 billion o nasa lagpas 85 billion pesos na military aid para sa Pilipinas mula sa Amerika na kung saan aprobado na sa ngayon ng kanilang House of Representatives at kinakailangan na lang aprobahan ng US Senate at ni US President Donald Trump at malaki ang tsansa na maaprubahan ito. Sa pamamagitan nito, makakakuha ng US weapons ang ating bansa na kailangan sa ngayon ng ating hukbong sandatahan tulad na lang ng mga M142 HIMARS na matagal na talagang gustong bilhin ng ating bansa ngunit hindi nga lang matuloy-tuloy dahil sa napakamahal na presyo nito. Nasa 2 billion pesos ang bawat isang HIMARS launcher at kasama na dito ang kinakargang rockets at missiles, pati na rin ang maintenance support at spare parts para dito dahil kinakailangang nasa top condition ang weapon system upang laging handa kung sakaling kinakailangang gamitin. Hindi natin alam sa ngayon kung ang buong $1.5 billion na military aid ay pagpapautang o ibibigay na lamang ng Amerika sa ating bansa, ngunit base sa ating nabasa na dokumento, may nakasaad dito na $1 billion ang pwedeng utangin ng Pilipinas o nasa 58 billion pesos kung gugustuhin ng ating bansa na bumili ng US-made weapons at pwede itong bayaran sa loob ng 17 taon na mas magpapagaan sa taunang pagbabayad ng ating bansa. Nakasaad din sa dokumentong ito ang listahan ng kinakailangang bilhin ng Pilipinas upang mamodernisa na ang ating hukbong sandatahan sa gitna ng patuloy na banta na pinapakita ng China. Una na nga sa listahan na ito ay ang Coastal Defense na kung saan isa din sa prioridad sa AFP Modernization Program at hindi man sinabi kung ano ang Coastal Defense na ito, malaki ang tsansa na ito ay ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o NMSS na isa sa mga bagong weapon system ng Amerika. Ang NMSS ay isang ground-based anti-ship missile system katulad na lang ng ating BrahMos, ngunit ang malaking pinagkaiba dito ay mas mobile at mas madaling ilipat-lipat ng pwesto ang naturang weapon system dahil na rin sa hindi ito kalakihan, ngunit matindi din ang firepower ng armas na ito. Bawat NMSS launcher ay kayang magdala ng 2 naval strike missiles na isang long-range anti-ship cruise missile at sinasabing kaya nitong tamaan ng target hanggang sa layong 185 kilometers. Ngunit kasalukuyan pa itong dinidevelop upang umabot sa range na nasa 300 kilometers, kapareho sa range ng ating mga BrahMos missiles. Dinala na rin ng US military ang weapon system sa ating bansa na kung saan nakapagsanay na ang ating hukbong sandatahan sa armas na ito dahil interesado umano ang Philippine Marines at Philippine Navy officials dito at umaasa tayong makukuha talaga ito ng Pilipinas. Maliban sa mga coastal defense system, kasama din sa listahan ang tinatawag na Integrated Air Defense at wala ding sinabi kung anong air defense ito, ngunit ino-offer sa atin ng Amerika ang kanilang NASAMS o National Advanced Surface-to-Air Missile System para sa air defense system project ng Philippine Navy. Kinakailangan ng Navy ng pamprotekta sa kanilang military bases at importanteng assets tulad na lang ng BrahMos missile at isa sa competitor sa proyektong ito ang NASAMS at napakagandang klase ng air defense system na ito na kung saan may range ng nasa 60 kilometers at napakatindi ng accuracy nito sa totoong gyera. Nakapagtala ito ng 94% hit rate sa gyera sa Ukraine na kung saan umabot sa 900 na Russian missiles at drones ang napabagsak nito, kaya walang problema pagdating sa performance ng missile system at ang malaking balakid lamang na mabili ito ay ang malaking presyo ng NASAMS. Sinasabing bawat isang battery nito ay umaabot sa $100 million o nasa 5.8 billion pesos, ngunit kung papautangin naman tayo ng Amerika at 17 years to pay naman ang military aid, ay dapat wag nang sayangin ng Pilipinas ang oportunidad na ito. At susunod sa ating listahan ay ang mga unmanned aerial systems at isa na nga dito ang mga drones na kung saan marami ng donasyon ng Amerika sa ating bansa
Tulad na lang ng mga Scan Eagle drones na nagkakahalaga ng 200 million pesos bawat isa at ilang beses na rin ito nagamit ng Philippine Navy at Air Force sa kanilang pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Ngunit maliban dito, pinagkakainteresan din ng Pilipinas ang MQ-9 Reaper drone ng Amerika na kung saan pinuntahan pa nga ng ating mga opisyalis noon sa Hawaii dahil gusto din itong mabili ng hukbong sinatahan. Napakatindi din ang capability ng MQ-9 Reaper na kung saan kaya nitong magdala ng Hellfire missiles at laser-guided bombs na magagamit ng Pilipinas sa mga airstrike missions nito at hindi nakakailanganin pa mag-deploy ng fighter jets kaya makakatipid ang Pilipinas sa drone na ito. Kasalukuyan din itong ginagamit ng Amerika sa West Philippine Sea upang sundan ang lahat ng galaw ng Chinese vessels at ipasa ang impormasyon na nakalap nito sa ating bansa. At panguli sa ating tatalakayin ngayon sa naturang listahan ay ang mga long-range fires o mga sistemang kayang tumama sa malayo ang target katulad na lang ng HIMARS at ilang beses na natin sinabi kung gaano kagusto ito ng Philippine Army at ilang beses na rin sila nakapagsanay sa naturang weapon system. Marami pang ibang nasa listahan tulad ng maritime security, mechanized ground mobility vehicles, defensive cybersecurity at mga intelligence and surveillance systems at umaasa talaga tayong magkakatotoo ang lahat ng ito dahil kailangan ito lahat ng Pilipinas sa pagprotekta ng ating teritoryo.